simbahan at nailaog na ang ganda ng pag-ibig at pag-isa Pasko madaling araw. Luwaga ng pagkilos ng Diyos sa kasaysayan at sa buhay ng sangkatauhan. Sabi po sa unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, yung pangako ng Diyos sa kanyang bayan, no, mula daw kay Huda, no, sa lipi ni Huda, magmumula si Haring David, at sa lipi ni Haring David magmumula ang Mesiyas, ang Kristo. So yan po ang pangako ng Diyos na sinasabi po sa lumang tipan sa unang pagbasa. Nangako po ang Diyos ng Mesiyas. Di po ba? Oo, kasi talagang mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sabi ng iba sa Evangelism 1, for God so loved the world, He gave us His only begotten Son. Yan po ang pangako ng Diyos na tinupad niya sa katauhan ni Kristo sa bagong tipan. Narinig po natin yung mahabang salaysay sa Ebanghelyo, talaan ng mga ninuno at pamilya ni Jesus mula kay Abraham, kay Haring David, at kay Kristo. Sabi po sa uling bahagi ng Ebanghelyo, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay Haring David, 14 muli mula kay Haring David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Jesus. Isipin nyo yung misteryo ng pagkilos ng Diyos sa kasaysayan, history, at sa buhay ng tao. Talaga naman, huwag na ho tayo magbilang kung ilang taon ba yan, Father. Basta napakahaba po. So, ganun din po kahaba yung patience ng Diyos sa atin. At narinig na po natin yung talaan, listahan ng mga ninuno at pamilya ni Jesus. Alam niyo ho, sa tuwing sasapit po ang Pasko, ramdam po natin, di ba? Yan, yung value ng pamilya. Pamilyang Pilipino, ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Kasi, di ba, ang Pasko para ho yan sa pamilya? Oo, kaya nga, usually, kahit yung mga family reunion, ginagawa yan tuwing Pasko. Kasi ang Pasko ay para sa pamilya. At kapag pinag-usapan po ang pamilya, lalo-lalo na po sa lahat ng pamilyang Pilipino ay aminin po natin talagang walang matuwid na pamilya. Walang malinis na pamilya. Lahat ng pamilya, pamilyang Pilipino, halimbawa, may kapintasan yan. Walang matuwid. At yun din po yung sinasabi po sa Ebanghelyo. Meron din mabuti, meron din hindi mabuti. May matuwid, meron hindi din po matuwid sa kasaysayan. Bawat pamilyang Pilipino humaharap sa iba't ibang problema at krisis. May kanya-kanya hong mga issue. Pamilya, mayroong programa sa ugnayan, relationship, hingin po natin yan. May pamilya ang problema, halimbawa, financial, humaharap sa financial crisis. Pamilya humaharap sa pagsubok, halimbawa ng bisyo. So lahat, you-name it. Kaya there's no perfect family. There's no perfect father. Meron po bang perfect father dito? O perfectong pamilya, meron po ba? O Pasko, meron pong perfectong pamilya dito, magpapaampon po sa inyo.
Walang makapagsasabi no, sa kanilang sarili, Father, kami po, no, perfect family, wala po niyan. Kasi kung meron yan, talaga magpapaampon na lang po ako sa inyo. Ampunin niyo na po ako. Wala ang perfect father, tama. Kasi kung may perfect father dito, ampunin niyo na rin lang. Magpapaampon po ako sa inyo. Perfect mother, meron po. Wala ano. Kasi kung meron perfect mother dito, kayo na lang po ang nanay ko. Wala ano. Perfectong magkakapatid, wala. Kuya, si ate, bunso, wala. Perfectong lolo at lola, wala ano. Wala. Perfectong kamag-anak, wala. There's no perfect family. Bawat pamilyang Pilipino, halimbawa, may kanya-kanyang dugis yan. May kanya-kanyang kapintasan yan. Pero, tignan mo kung paano mong kumilos ang Diyos sa pamilya ho natin. Kung paano kumilos ang Diyos sa atin, bilang pamilya ng Diyos. Yung anak ng Diyos ipinanganak sa pamilya. Maria kay Jose. Simpleng pamilya, hindi perfectong pamilya, pero banal na pamilya. At sa kapanganakan ni Jesus ay niyakap din po tayo Diyos bilang kanyang pamilya. Kahit gano'n tayo karumi. Ano man ang kapintasan po natin, ano man ang kahinaan ng bawat pamilya at isa sa atin, niyakap po tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. At yun po ang isa sa pinakamahalagang biyaya ng Kapaskuhan. Isa sa pinakamahalagang biyaya ng Kapaskuhan ay ang pagtanggap sa atin ng Diyos bilang kanyang pamilya. Kaya totoo, ang Pasko ay para sa pamilya. Hindi lang po pamilya natin, kung hindi tayo bilang pamilya ng Diyos. Kaya yan po yung biyaya ng Pasko. Inako tayo ng Diyos bilang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos at pagsilang ni Kristo doon sa sabsaban sa Bethlehem. Ginawa tayong pamilya. Yan ang biyaya ng Kapaskuhan. Amen. Sa kanyang Anghel Gabriel na ang kanyang asawang si Elizabeth ay magdadalang tao. Ano naging reaksyon ni Zacarias sa balitang iyon? Siya ay nagduda. Nagtanong siya, paano mangyayari ito? Gayong kami ay matanda na. Let us imagine na mga siguro nasa 70 to 80 years old na sila noong panahong iyon. E kung ang isang 70 years old ay mabuntis pa, ano kayang itsura noon? Kung isang 80 years old ay mabuntis, ano kaya ang itsura noon? At talagang mahirap paniwalaan. Diba? Pero, nakalimutan ni Zacarias na sa Diyos walang imposible. Na ang Diyos ay nakakaalala sa mga panalangin itinataas sa Kanya ng Kanyang mga anak. At yun nga ang ibig sabihin ng pangalan ni Zacarias. Yung pangalan niya mismo, ibig sabihin, the Lord or the God remembers. Nakakalaala ang Diyos. Zaka, pag-alala, and Yahweh. Kaya Zacarias o Zechariah sa wikang English. Pero siya bang nakalimot na ang Diyos ay hindi kailanman makakalimot sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Lalo tigit kung ang kanyang mga anak ay matuwid at matapat sa Kanya.
pinangunahan siya ng pagdududa. Napakatagal na naman nilang pinagdarasal ni Elizabeth na sila'y magkaanak. Ngayon binigay na sa kanila ng Diyos, hindi na siya makakaliwa. Iba minsan ganun din tayo. Minsan nakakalimutan natin na ang Diyos ay hindi nakakalimutan. Na ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin natin. Kaya pag nagdarasal tayo, minsan wala tayong tiyaga. Diba? Minsan akala natin hindi tayo naririnig ng Diyos. Kaya sumusuko agad tayo. Nakakalimutan natin na sa Diyos walang imposible. At tutugunin ng Diyos ang panalangin natin sa paraang gusto niya at sa kanyang takdang panahon. At kung ito ay makabubuti sa atin, ipagkakaloob niya sa atin. Pero kung hindi man yun ang saktong ibigay ng Diyos sa atin, alam natin, ang ibibigay niya sa atin ay yung higit na makabubuti sa atin. Kaya anong paanyaya sa bawat isa sa atin ngayon? Huwag natin kalilimutan na ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng bawat isa sa atin. Kaya sa ating pananalangin, huwag tayong pangungunahan ng pagdududa o pag-aalinlangan. Minsan kasi magdarasal tayo, pero ang nasa isip natin, ibigay kaya sa akin ng Diyos ko? Baka hindi naman. Parang imposible naman na mangyari ito. Hindi. Kailangan magkaroon tayong conviction. God listens to us and He is always willing to respond to our prayers. Tutugunin ng Diyos ang panalangin sa kanyang takdang panahon at sa kanyang natatanging paraan. Kaya huwag agad susuko at huwag pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sino dito ang alam ang kahulugan ng pangalan nila? Wala. Hindi nyo alam. Hindi nyo nire-research. Ang dali-dali na yung search. Isang pindot-pindot lamang, malalaman nyo na kung ano ang kahulugan ng inyong pangalan. Wala pong nakakaalam. O, sino na lamang dito ang kanilang mga pangalan na ikinuha sa kalendaryo? Ayun. Dahil ang pangalan nyo? Maria. Maria? Maria po? Maria. Maria. Maria Salome po kasi kami. Tambay po ako Ano katong ko sa Salome. Okay. Bakit dahil sa kambal kayo, kayo ay Maria Salome. Anong birthday nyo? October 22 po. October 22. So sa kalendaryo ang kalagay ay? Maria Salome po. Maria Salome. O yun. At least alam mo. Ano ba nagtaasan? Sino ba yung mga nakiwa sa kalendaryo? Sino po dito yung mga tumaas? At nahin niyo po, May 15 Isidra. Isidra. June 15, San Isidro Labrador. Ang galing, Isidra. Kasi yun si San Isidro. Kaya masaya naman po kayo sa pangalan ng Isidra. Okay, at least masaya po naman kayo, Yung iba po dito, kung ano nakakasaya sa kalendaryo, Anay, kayo? Maria Fe. Maria Fe. Juan de Santa Maria, Taka de Santa Fe. Kaya Maria Fe. Opo, anong date niya? February. February 6 yun si Maria Fe. Ako nga, ang aking pong pangalan, ay hindi kinuha sa kalendaryo, pero ako po December 6, yung po ay si San Nicolas. Si Nicolas yung. Kaya ipapasalamat sa nanay ko, hindi na kinuha ang pangalan, at iba ang pangalan na kinuha. Imagine niyo, di ako ngayon nanikin ko, Kulas. Kung yun ay kinuha doon sa kalendaryo, sasabihin, ay, sino magbibisa si Father Kulas? Hindi masyadong agandahan, si Michael. Ang birthday mo ba yan, July. Di ba si Michael, hindi? Talagang wala kay Michael. O kala nila ay magiging mabait ang kanilang anak. Kaya Michael ang kinuha.
Iba-iba ang paraan ng pagkuha at pagbibigay ng pangalan sa isang tao. Pero, sa mga Hudyo, mahalaga ang pagbibigay ng pangalan. Kinakailangan sa kanila ang lahat ng pangalan ay mayroong kahulugan kasi yun ang magiging paraan at magiging daan kung paano nila isasabuhay ang kanilang buhay sa araw-araw. Tingnan niyo po, si Elizabeth po, napakilala sa Ebanghelyo. Si Elizabeth, ang ibig sabihin po ng Elizabeth ay nangako ang Diyos. Nangako ang Diyos. God promised. At si Zacarias, ang kanyang asawa, ang pangalan po niya ay nakaalala ang Diyos. Nakaalala ang Diyos. God remembers. At si Juan, ang kahulugan po ng pangalan niya ay ang Diyos ay mapagpala. Ang Diyos ay mapagpala. Mag-anak po ito. Kaya kung tutuusin natin kapag pinagsama-sama natin ang kahulugan ng kanilang mga pangalan, ang kalalabasan ay inalala ng Diyos ang kanyang pangako ng pagpapala. Inalala ng Diyos ang kanyang pangako ng pagpapala. Ito, English teacher ito. Pakitranslate mo sa English. Inalala ng Diyos ang kanyang pangako ng pagpapala. Maaga ba? Anong tawag doon? Pagkaganyan sa ano? Justin. Nagulat ako, inatakit doon. Tingnan mo, bilang-bilang na, nakuha mong attention nila, papuntay ka na naman. Maaga ka daw, maaga pa. Loaded ba? Inalala ng Diyos ang kanyang pangako ng pagpapala. Lagi itong may kahulugan kasi mahalaga na ang ating mga pangalan ay nagiging daan at ating gabay para ito'y ating ipambuhay. Noong araw, noong araw parang tanda ko na yun. Nung bata pa ako, hindi ko po gusto ang aking pangalan. Kasi ang aking pangalan ay Orlando. Kapag ka nagkaklase sa school, parang ang luto, parang pag tinatawag ako lang, ganito ng teacher ko, Orlando! Kaya hindi ako doon sa mga kaklase ko na mga pangalan nila ay Mark, Andrew, Arnold, Robert, no? Bigyan ko i-list na yung mga pangalan ng kaklase ko. Parang ingit na ingit, Christopher, yan, parang gaganda mo sa kanila. Pag tinawag, Andrew, Christopher, Arnold, Robert, tapos Orlando. Sa akin, Orlando, parang hindi ko talaga gusto. Pero ako ay nagkaisip na, nalaman ko kahulugan, kasi Orlando, ang kahulugan ay glory of the land. Glory of the land. Ayaw kong i-translate sa Tagalog at makamali ang translation. Glory of the land. Mula noon, sabi ko, maganda pala kahulugan ng Orlando. Tapos diba sa ibang bansa, mayroong Orlando, Florida. Diba? Tapos, kung kilala niyo yung Hollywood actor na sikat at saka guwapong-guwapo noong araw, Orlando Bloom. Orlando Bloom. Kaya sabi ko, maganda pala yung aking pangalan, Orlando, glory of the land. Kaya po kayo, mahalaga na alam ninyo ang kahulugan ng inyong mga pangalan kasi yun ang magiging daan kung paano tayo mamumuhay. Diba ako, glory of the land. Kagabi, nagtanong ako doon sa simbahan. Sabi si Ate Luz, ibig sabihin po ng Luz ay light, ilaw. Paano ka magiging ilaw? Paano ka magiging gabay ng iba pang mga tao? Mahalaga na ating malaman at mabatid ano ang kahulugan ng ating mga pangalan. Noong araw, i-research niyo pa yan. Pero ngayon pa napakadali na. Sa internet, makukuha niyo agad ang kahulugan ng inyong pangalan. Assignment niyan para sa isang taon. Sa isang taon, na pag-minis ka ulit dito ng simbang gabi, isa lang ako ngayon Sige, sa isang gabi doon natin dalawa ang isa ko dito.
Tatanungin ko ulit kayo, dapat alam nyo na ang kahulugan ng inyong mga pangalan. Nakakalungkot lamang kasi unti-unti na nawawala ang paraan o ang pagpapahalaga sa pagbibigay ng pangalan. Napakahalaga ng pangalan. Sabi nga nila, our name is the sweetest sounds, the sweetest words we could ever hear. Yun ang pinakamaganda sa atin. Kaya kapag tinawag tayo, halimbawa, Michael, hindi mo kakagad di ba? Hindi mo kakagad. Pag sinabi mo, Justin, maliban na lang kung tulog ka, hindi talagang nakilang tawag ka sa'yo, nakatulog ka pa rin. Marco, hindi mo ka, yun ang pinakamaganda sa'yo. Yun ang pinakamagandang pangalan o pinakamagandang salita na po pwede natin marinig kasi yung ating pangalan. At noong araw ang simbahan, hindi pumapayag na ang pangalan ay hindi Christian name. Kaya meron tayong Maria Fe, Maria Salome, Isidra. Ano bang mga dito? Halimbawa, ang alam ko, December 7 naman, Ambrosio. Hindi pa babae, Ambrosia. Mga Christian name, mga pangalan Kristiyano. Ngayon, hindi na. Noong ako po'y bago-bago pa lamang pare, 2004, 2005, diyan ako naka-assign sa bayan, assistant parish priest ni Father Paul de Leon. Di lagi ako, kasi ang ngayon bata-bata ko, cute na cute pa ako noon, batang-bata pa ako. Lagi linggo-linggo, hindi naman linggo-linggo, Sabado, Linggo, ako ang nagbibinyag. Kaya lahat ng mga pangalan ng aking mga, baka kayo mga apo-apo kayo nung nabinyagan ko, yung mga anak, ako ang nagbibinyag. Noong mga bagong ordin akong pare, ang puso-puso na ton ay si Marimar. Si Marimar ang puso na. Alam niya, di ba? Bago pa na puso, kapag yung kabataan natin dito, pero bago pa na puso ang Korean telenovela, ang Pilipinas talaga ay nabaliw sa Mexican telenovela. Puro mga Mexican telenovela. At yun yung Marimar, ang bida ay sumikat din si Talia. Pinalaman ako magbibigay, linggo-linggo. Hindi nawawala ang pangalang Marimar. Hindi nawawala ang pangalan Talia. Lagi na lang ako at minsan talaga, nakakailan yun, Talia, ibibigyan ko sa ngalan ng ama, lalaki naman isa. Talia din, Talia. Ganun. Tapos, medyo nawala yung Marimar. Sumikat ang Meteor Garden. Itong mga Taiwanese na mga bida, mga Chinese yan. Kasi Taiwanese ay Chinese, mga singkit ang mga mga pagkakuputi, mga pagkakinis-kinis. Ano naman ang lagi kong binibinyagan? Ano na pangalan? Sanchay. Sanchay. Daumensen. Wansley. Ganito lang ang mga pangalan na hindi nila nakunawaan. Noong una, dahil hindi naman ako nanonood ng Nature Garden, hindi ko ma-pronounce yung Daumensen. Mga sakrista na nagsasabi sa akin, Father, Daumensen. Daumensen, bida po yan sa Nature Garden. Kaya hinanap ko ano yung Nature Garden. Subaybayak ko namin. One time, natawa talaga ako, 6 years old na bata na aking bibinyagan. Pagka-itim-itim, pagka-laki-laki ng mata, may pangalan ay Sanchay. Gusto ko sabihin, di ba kaya Sanchay siya? Pagka-laki-laki ng mata, pagka-itim-itim, si Sanchay ay singgit na singgit, pagka-inis-inis at pagka-puti-puti, pero hindi na naalaala at hindi na naiisa-alang-alang bakit itong aking ipapangalan. Ano ang kahulugan nito at ano ang istorya at kasaysayan nito. Bukod sa pagkuha ng pangalan sa kalendaryo, may kasaysayan ang bawat pangalan na ibinibigay sa atin. At mahalaga kasaysayan na yan.
Ako nung sabi ko yung parang ayaw pa ng pangalan mo, tinanong ko sa nanay ko, ba't ba ako yung Orlando? Sabi kasi doon, Ika, kami ay may kaibigan ng tatay mo, kung paano namin, na napakabait, sabi niya, napakabait sa amin. O kaya nung ako ikinanganak, tinatanong ng nurse, ano ipapangalan mo sa bata? Ang naisip ko yung pangalan niya, Orlando, bilang tribute sa isang mabuti at mabait na kaibigan. Kaya ako, di ba, ang bait-bait ko din naman. Kaya kailangan, tularan ko yun. Parang iba ang wiki mo, Mike, Kung nakuha ang bonus, ganyan ito'y mahalaga. At minsan, may mga pangalan naman sabi mo, kahit hindi mo gusto, pero kinakailangan ipakita mo pa rin na ang pangalan ito ay iyong pinahalagahan. Ang nanay ko po ay nag-aral ng elementary sa Paete, Laguna. Ang nanay ko, kasi doon nakapag-asawa ang kanyang panganay na kapatid. Doon siya tumira sa ng kapatid. Noong siya nag-aaral ng elementary, alam niyo po, mayroon siyang kaklase, ang ipilido ay Bagong Gahasa. Kung narinig niyo ngayon, pero meron talagang ipilido Bagong Gahasa. Ngayon, magpupunta po kami sa Paete, sasabihin nung sa nanay ko, andyan ang mga Bagong Gahasa. Sa ano yun? Kaya sabi ko, pag ganyan ang ipilido mo, parang huwag kang mag-teacher, di ba? Lalo sa elementary. Di ba? Pag good morning, class, ng mga bata, anakasan pa yan, di ba? Good morning, Miss Bagong Gahasa. Hindi maganda. Ano ba? Mga kasalong mo sa corridor, good morning, Miss Bagong Gahasa. Hindi maganda. Pero bahagi yun ang ating pangalan. Na kahit na gano'n ang ating pangalan na hindi maganda pakinggan, para sa atin parang hindi na masyadong magiging proud. Ang higit pa rin, dapat dating gawin ang pangalan hindi dinudumisan. Ang pangalan pinananatiling malinis. Ang pangalan pananatilihin mayroong magandang reputasyon. Kaya kami nag-uwait na nakain kami. So, pinipili ko kayo ngayon Bagong Gahasa. Kasi siyempre hindi naman nawala pilido yun. Hanggang ngayon, yung mga lalaki, di sumasalit sa'yo. Sabi ko, imagine mo pag mayroon ng liligaw sa'yo, no? Halimbawa ako, ang pipilido mo ay Benedicto, no? Ang pipilido ay Garcia. Ang ganda-ganda, tapos yung nagliligaw sa'yo, alam mo, nalaman mo na ipilido Bagong Gahasa, gusto mo pa bang sagutin? Yung ipilido mo Benedicto Garcia, bigla maging Bagong Gahasa. Gusto mo pa ba? Pero ang higit tayo mahalaga, paano pangangalagaan ang pangalan na ito? Kung paano pinangalagaan ni Zacarias, Elizabeth, at Juan ang kanilang mga pangalan. Tingnan nyo ngayon, dati kapag narinig natin ang pangalan Vizcaya, dati Vizcaya, ang naisip natin ay mayaman. Mayroong mga sasakyang imported. Walang nabili sa Pilipinas. Sa ibang bansa lamang, nabibili. Tinulaan natin mayaman, contractor. Maraming sasakyang magaganda. O ngayon, pagka natin na Vizcaya, anong natin, naisipan natin. Di ba mina-associate ka agad? Meron ka agad lumalabas sa isip. Pag sinabing Vizcaya, anong yung naisip? Corrupt. Flood control. Di ba? O ngayon, nakakulong na. Napapanood ba yung video niya, no? Yung kinukunan siya ng camera, sabi niya, happy. Sabi niya doon sa reporter. Parang sinasabi, masaya na kayo ngayon. Tignan nyo, hanapin mo sa YouTube. Tata, alam ko, mga marites din kayo. Hanapin ninyo doon. Ang pangalan ay mahalaga. Ibinigay ito sa atin upang maging salamin ng ating pagkatapos. Ang pangalan ay mahalaga kasi ito ang ating susundan sa ating buhay, lalo't alam natin kung ano ang kahulugan nito. Pero sana, tulad ng mag-anak ni Elizabeth, Zacarias at Juan, alagaan at bigyan ng dangal, dignidad at karangalan ng ating pangalan. At alam nyo, ito din ang pinakamagandang
iiwan natin na pamana sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon kung napangalagaan natin at manatiling malinis at maganda ang ating pangalan sa ating pamilya. Kaya sana po, ngayong kalapit na ng kalapit, ang paglapit ng pagdiriwang natin ng kapusta, kapaskuhan ang pagsila ng Panginoon, lagi natin iisipin, dumating si Jesus sa mundo upang bigyan ng dignidad ang tao, upang iaraw tayo sa kasalanan, upang magkaroon tayo ng magandang tanghali. Halagaan at pahalagan sana natin ang misyon na iyan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Tumayo po ang lahat. Say hello, maligayang Pasko. Siyempre, sige na, sabihin mo sa akin,